Lakas ng ulan, hindi pa ba cancel ang klase? Ganyan ako pag malakas ang ulan. Intay ako ng intay ng suspension. Ang una kong ginagawa talaga, tumingin sa GC. Baka may announcement. Pero alam niyo mga B, hindi naman lagi-lagi kailangan nyo mag-antay ng announcement. Ito po ang reference ko ha, wala po ko idadagdag dito. Ayan, ito po ay DepEd Order number 37 Series of 2022. At nakikita niyo naman ang dami ng pages na yan. Kaya focus lang po tayo dun sa main topic. So, ang focus lang natin ay typhoon, rainfall, at flood. Kailan makakancel ang klase kapag may bagyo? Kapag meron ng tropical cyclone warning signal number 1, 2, 3, 4, 5. Opo, pag meron na po tayong typhoon signal, kanselado na po ang klase ng kindergarten to grade 12 at kasama na po ang alternative learning system. Paano naman pag malakas ang ulan? Siyempre, pag meron ng orange at red warning, kanselado na rin po ang klase. Sino-sino sila? Siyempre, mula kindergarten to grade 12. Kasama na rin po ang ALS. Kapag naman po may flood warning, syempre ganun din. Kanselado na po ang klase from kindergarten to grade 12, kasama na po ang ALS. E paano naman kung nasa school na kami, saka lang nag-issue ng warning? Kapag nagsisimula na po ang klase, saka lang po na-issue yung mga warning ng typhoon, ng rainfall, saka ng flood. Syempre, ang gagawin po ng school ay immediately isususpend na po ang klase. Pauuwi na po ang mga estudyante. At base po sa nabasa ko dito, pati po work isususpend. So, ibig sabihin, kasama po yung mga empleyado. Pero mga B, pwedeng hindi rin sila agad-agad umuwi. Ganito yan. Sabi dito nakasulat, however, schools are obligated to keep the students and personnel safely in school if traveling has become unsafe. So, ibig sabihin, hindi naman kayo talaga totally pauuwiin. Oo, pwede naman kayong mag-stay doon kung feeling nila hindi safe yung pag-uwi. E paano naman kung walang typhoon signal, walang rainfall warning, at walang flood warning? Pero malakas ang hangin, or malakas ang ulan, or bumabaha dun sa area nyo. Nakalagay dito, ang local chief executives ay pwedeng magdesisyon about sa cancellation or suspension ng klase. So, minsan kinakancel talaga, or minsan sinususpindi lang yung face-to-face classes. Minsan may naka-indicate na para hindi maabala ang klase, yung klase po ay magpo-proceed at ang gagawing learning modality ay modular or online. Ngayon, ang school head po ba ay pwedeng mag-cancel or mag-suspend ng klase? Pwedeng-pwede mga B, depende po sa sitwasyon ng school. Halimbawa, during calamity, nagkaroon ng power outage. Madilim sa school, walang kuryente. So dahil walang kuryente, syempre madilim at maaaring makaapekto po yan sa learning environment. Yung tipo bang kahit pumasok ang mga estudyante ay mahihirapan na rin matuto kasi nga madilim. Pwede niyang i-cancel or isuspinde yung face-to-face classes at mag-proceed na lang po sa modular or online. Eh, ang mga magulang po ba, pwede po ba silang magdesisyon kung papapasukin o hindi ang mga anak? Sa pagkakaalam ko po, oo. Kung wala pong suspension na naganap, pero pakiramdam nyo hindi po safe sa mga anak nyo ang mag-travel, especially yung mga malalayo ang bahay sa school, pwede po kayong magdesisyon para sa inyong mga anak. Yun lang.